A day in my life as a computer science student. So ayun, napaisip nga ako kung ano yung mga historical places dito ka sa Caloocan City. Kaya simulan na natin. Tara! So ayun na nga, hindi pa namin napupuntahan yung pupuntahan namin, nagutom agad kami. Pagtapos niyan, sumakay na kami ng jeep para papuntang monumento at mga ilang minuto ay nakarating na kami doon ng medyo traffic at nandyan na nga, ay hindi pala yan, pero naglakad muna kami ng ilang minuto at nandyan na kami sa monumento ni Andres Bonifacio. The monumento statue was designed none other by the national artist Guillermo Tolentino and nabuo siya noong 1933 to honor Andres Bonifacio, the father of the Philippine Revolution. Ang pangalawa naman nating pupuntahan ay walang iba kung hindi ang San Roque Cathedral Church. Ito ay in-establish noong 1815. So this is the oldest or pinakamatanda na Catholic Church here in Caloocan City. So ayan, pumasok muna kami para magbigay respeto and magpasalamat kay Lord sa mga nabigay niyang blessings sa akin. In-establish nga pala itong San Roque Cathedral Church noong 1815 at kitang-kita natin na alagang-alaga ang simbahan na ito. Pagtapos naman namin sa simbahan ay dumiretso agad kami ng Andox dahil nagutom kami agad. Pagtapos naman namin kumain ay diretso na kami umuwi. At ayan, kita nyo na maraming tao na rin ang nagsisiuwian dahil gabi na. And ayan ang statwa ni Andres Bonifacio paggabi. Narealize ko nga na hindi lang ito historical site kundi napapalibutan ito ng mga establishments and serves as a transport hub ng mga tao at lagi siyang nadadaan-daanan sa pang-araw-araw na buhay natin. So dito nga malapit na kami sa sakayan at narealize ko na nakakapagod talaga bumiyahe pang araw-araw. So ayan na, nakasakay na kami kaya makakapagpahinga na rin kami at bukas ko na gagawin yung isa pang site. Paalam! So eto na nga, papunta na nga ako sa third historical site natin. Samahan nyo ako, let's go! So eto na nga, nandito na ako sa third and last historical site natin, ang Tala Leprosarium. Po ito noong 1940 at ito ay nagsisilbing leprosarium lamang. Ang mga taong mga ginagamot dito ay mga may leprosy lamang. Kino-consider din itong oldest leprosarium in Asia and may tao rin tayong i-interviewin para dito at mas maraming kaalaman sa Tala Leprosarium. So ayun, good morning or good evening sa lahat, and ito ang aking interviewee. What is your name? I'm Andy Ginto, 41 years old, residing at Tala, Caloocan City. Since birth, dito na ako sa Tala nakatira. So, ano yung mga, sinabi mo dito ka na sa Tala nung pinanganak ka, ano yung mga insights mo? Ano yung mga Sa Tala Hospital. So, yung naalala ko nung bata ako, syempre, my father, yung tatay ko kasi nagtatrabaho siya sa Tala as security guard. So, usually, minsan sinasama niya kami, napapadaan kami doon. So, usually, ang mga kinikater na pasyente ng mga Tala is Hansen patient. So, puro custodial care. So, lahat mga pasyente doon, yung mga referral siya ng mga Hansen, mga leprosy patients. So, usually, pa nag-treat sila doon sa hospital. Usually, syempre dati, ang connotation pag leprosy nakakatakot. So, usually, pagka nagagamutan sila, hindi naman kasi pag nagamutan ka sa leprosy is gagaling ka. Kumbaga parang matagal siya nagamutan. So, parang may proseso? May proseso. So, tsaka kung ano yung itsura mo nung nagamutan. So, yung last question naman is, over the years, ano yung nag-evolve sa Tala? Malaki. Sobrang laki. Kasi dati, kumbaga, nung mga time namin dyan, konti lang talaga kami. Siguro sa nursing department, bilang lang kami, 70 plus. Halos kilala mo talaga lahat ng mga pati ng mga ibang department. Kilala mo talaga yung mga staff. Ngayon, pag nag-ikot ka, hindi mo na kilala yung iba. Dahil kasi sobrang dami, parang 1,000 na yung employee.
ng Tala. Tsaka yung kinikater din syempre ng ano, kasi na-assign ako sa nung staff ako sa ER, matagal ako sa ER, siguro almost 10 years na higit ako sa ER. Ang kinikater namin dati, siguro kung dati mga less than 200 or less than 200 per shift, per day. Ngayon nasa 200 plus na per day sa ER department pa lang ngayon. Ang ngayon sa OPD namin is 500 per day. So sobrang laki talaga, malaki na idulong. Baga, naging referral na rin siya ng hindi lang ng Caloocan, pati ng mga ibang probinsya tulad ng Bulacan. Oo, kasi Usually malapit lang nag-transfer sila yan. dito Oo. eh. Tapos syempre, kung naalala niyo po yung nung COVID days. So yung COVID days, Doon talaga isang nag-isolate. tala sa naging Isolation. Isolation. Baga, ginawa siyang end referral hanggang ngayon ng COVID. Siya pa rin ang COVID referral lang, ano. So meron kaming building na isolation building. Nandun yung mga COVID patient natin. Pero ngayon, konti na lang naman na may mga mga ilan-ilan. Pag may mga dialysis patient tayo na usually yun ang mga tinatamaan eh. So doon na admit sa isolation na building natin. Kasi doon may sarili silang dialysis para sa mga COVID patient natin. Kasi alam mo naman yung mga dialysis center natin usually. Ayaw nila na may mga, syempre may mga COVID, ayaw nila mahawa din yung iba. Alam nyo mga immunocompromised din yung mga so iniiwasan nila. So sa atin napupunta, sa hospital ng Tala, napupunta yung mga ganong klaseng pasyente. So yun lang, and I just want to thank you yung sa tito ko, si Tito Anal. Salamat din. Sana nakatulong ako sa mga input ko. Ayun lang, thank you. And bye-bye. At dito na nagtatapos ang historical site natin. I hope na naging worth it at marami kayong natutunan. And hanggang sa muli, paalam!